I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hey everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Sino po ang nakakamiss kaya Pastor Kibuloy? Siyempre yung mga ano niya lang, yung mga tawag dito, yung mga sumusunod or naniniwala sa kanya. Pero lagi nyo tandaan mga kababayan, laging nakatala sa Biblia, mag-ingat sa bulaang propeta. But before that, basahin po natin ito. Okay? Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Anong balita kay Pastor Kibuloy? Agay, ito. Sabi po dito ng Abanti TNT mga kababayan, Pasig RTC tinabla hirit na hospital arrest ni Kibuloy. Agay, nako. Sabi po ng Abante yan mga kababayan. Ayan So yun mga best, today is October 23, 2025. Tinanggihan ng Pasig Regional Trial Court, RTC, ang hiling ni Pastor Apollo Kibuloy na mailipat siya sa hospital arrest. Nako, ang bigat-bigat ng kaso mo, sir. Hindi ka pwede sa hospital arrest. Human trafficking yun, di ba mga kababayan, correct me if I'm wrong. At saka, panghahalay, agay. Ayan, correct me if I'm wrong, Sa utos na may pitsang October 8 ng Pasig RTC, Branch 159, sinabi ng korte na walang sapat na dahilan para payagan si Kibuloy na manatili sa Philippine Heart Center o The Medical City. Nako po, walang dahilan. So, ibig sabihin guys, healthy. Wala siyang sakit sa puso. Agay. Sabi po dito mga bes, tuloy, the records clearly established that his medical needs are being adequately and consistently attended to while in the custody of the Pasig City Jail. And in that he continues to receive appropriate, timely, and sufficient medical care at the hospital under the supervision of competent medical professional. Saad nito. Yun naman pala ba't kailan mo pa mag-house arrest? Ano yun? Para makalaya-laya ka? Hindi pwede. Kung anong nakasaad sa batas or anong sinabi ng korte, di doon ka makulong. Tuloy, giniit ng kampo ni Kibuloy na sa motion nito na nakakaranas ito ng hirap sa paghinga, lagnat, pananakit ng kalamnan at ubo. Ngunit tinutukoy ng korte na siya ay na-clear ng hospital noong Setyembre. Hindi mo pwedeng lukuhin ng batas, di ba? Yan naman pala clear naman pala Huwag mo igigiit ang gusto mo. Hindi na si Digong ang nakaupo sa Malacanang. Kasi kung si Digong upo sa Malacanang, siyempre mga bes, paboran. Siyempre, namamayagpag ito nung panahon ni Digong. Ligtas sila kasi protektado sila ni Digong, of course, no? Noong 2024, una na ring tinanggihan ng parehong korte ang kahalintulad na motion ni Kibuloy para sa hospital arrest. Matatandaang naharap si Kibuloy sa mga kasong qualified human trafficking at sexual at child abuse. Sabi na nga po ayan. Diba mga bes? Yan nga ang sinasabi natin. Sabi po ng mga ng mga nagko-comment, tingnan nyo. Sabi niya dito, mag-teleport siya, powerful naman kaya siya. Nga, diba? Kaya niya daw pahintuin yung ulan. Ano ka, si Lord? Dati dami chicks sa gabi nakatabi. Nito para siya, hari at magaganda pa, may bata. Pero ngayon, wale na sila ni Dutae. Diba? Magkaibigan, parehong nasa kulungan, hindi kayo naloka. Diba? Yan nga. Kaya nga mga kababayan matakot tayo sa gumawa ng kasamaan. Kasi si Lord, pag yan po ay kumilos ang Panginoon, sinasabi ko sa inyo, wala kayo talagang ligtas. Kahit sa butas ng karayom, hahabulin kayo talaga ng karma. Son of God yan, pag-aari niya lahat ng kaluluwa natin. Diamond ang doorknob niya sa langit. Hindi.
lagi nyo tandaan mga kababayan, nakasaad sa Biblia. Huwag kayong mag-ingat sa mga bulaang propeta. Dahil ginagamit ang pangalan ng Panginoon para sila itinuturing na sila po ay banal. Yun pala. Santong kabayo, natatawa ako. Yun, di ba? Sila po ay mandarambong, mapaglinlang. Hindi po sila anak ng Diyos. Sila po ay anak ng kadiliman. Tandaan nyo yan, mga best. Nasa Biblia po yan. Unfair dapat hospital arrest si pastor. So, sa mental hospital na loko na. Baka tumakas pa yan pag na-hospital arrest. Alam nyo, mga kababayan, lagi nating sinasabi, gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Lalo po sa mata ng Diyos. At lalo na, pag ikaw pa ay humawa sa salita ng Diyos, which is ang Biblia, napakadelikado po yun. Makapangyarihan ng salita ng Panginoon, mga bes. Hindi po basta-bastang gawing frontliner para paniwalaan ka ng mga tao na ikaw ay banal. Yung pala hindi banal-banalan. Di ba? So dahil diyan, hindi ginagrant ang kanyang hiling para sa house arrest. Hindi naman karapat-dapat. Siya po ay tandaan natin, mga kababayan. Sabi nga dito mga kababayan, tingnan nyo naman, 'di ba? Kung gaano kabigat ang kanyang pagkakasala, mga kababayan, Ayan, Ayan, child. Yes. Mabigat po 'yan. Ang alam ko diyan, hindi tayo abogado, pero ang alam ko diyan, Nobel yata 'yan eh. Ewan ko lang kung ilang sentensya ang ipinataw sa kanya. Pero nung panahon ni Digong, kala mo kung sino to si Kibuloy. Ginagamit pa ang salita ng Diyos. Biro nyo yun? Na marami pala itong chicks. Sabi nga nung nag-comment. Alam nyo, ito si Kibuloy, mga kababayan. Ginagamit niya lang po ang salita ng Diyos para lang makakulimbat ng mga salapi sa mga taong sumasamba sa kanyang pamumuno, mga kababayan. Ano po ang sabi ng Biblia? Ito, tingnan nyo ito. Sabi po dito, mga kababayan, sa Biblia, ano sinabi dyan? Matthew 7, ayan, hanggang 15. Ito po yung salita ng Diyos. Kung bakit ko po pinakita sa inyo ito, ito yung sinasabi ko, mag-ingat sa mga bulaang propeta, di kayo naloka. Tulad ni Kibuloy, hindi talaga po siya maka-Diyos. Totoo yun. Maraming version nito, mga besa. So, dito tayo, dito sa baba. Pero pareho lang naman yan. Kanya lang, yung mga words lang talaga nga malalim, no? Sa mga hindi nakakaunawa, medyo mahirapan sila. Pero kung talagang bulay-bulayin mo ang salita ng Diyos, mga kababayan, maiintindihan mo ang katotohanan, ang totoong kahulugan, ika nga. Sabi po dito ng ESND, ayan, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Sa ibang version naman, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Ayun, bakit? Lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa. Talaga ang ganda, 'di ba? Pero sabi niya, ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lubo. Yun po yung mga wolf. Dito naman sa isa, sa MBBTAG, ayan. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Ibang version na naman. So, ibig sabihin, mag-ingat kayo sa mga bulaang mga propeta. Yung mga fake na propeta, ika nga, no? Lumapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Naku, talaga, malalim ang ibig sabihin nito. Pero, for sure, marami sa inyo na nakakaintindi at naunawaan nyo ang ibig sabihin nito. 'Di ba? Tulad ng sinasabi ko, si Kibuloy hindi naman talaga ay maka-Diyos. Bakit kanyo? Simple lang po ang nakikita ko. Sabi niya po dito sa Matthew 7:2-15, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta.
O, tulad yan. Naghahawak siya ng Biblia. Binabanggit niya ang salita ng Diyos. Binabanggit niya ang pangalan ng Diyos para makapaglinlang sa mga tao. O, sapagkat sinabi niya, lumalapit sila sa inyo na parang maamong tupa. Pero sila ay, mga mababangis na asong gubat. Agoy. So, inahambing ko dito sa mga kaso ni Kibuloy, mga kababayan, kung talaga po siya ay makadiyos, bakit po nagagawa niya yung ganyang kabigat na kaso? Na kung tutuusin yung kaso niya, correct me if I'm wrong, walang bail po yan human trafficking at no bail, wow. Ewan ko lang kung ilang sentensya ang aabutin yan. Baka life for life in prison. I'm not sure that, mga bes. Pero ang alam ko, walang bail. Correct me if I'm wrong, mga kababayan, baka may mga abogada niyan. Siyempre, may mga pastor na iintindihan nila yan. Kaya, nasabi ko yon. Ito pa, nasabi ko, isa po siyang bulaang propeta. Mapaglinlang ang kanyang pagkatao, na parang isa siyang mabangis na hayop. Bakit, mga kababayan? Kasi, yung kaso niya, yan po ay kaso niya na sa Amerika. Yung human trafficking, child abuse, ang dami pang iba. So, ibig sabihin, nung siya po ay pastor na ginagawa niya na yan. Kung totoo po yung mga sinasabi ng ating mga kababayan, na nakikita nila na left and right ang chicks, edi halin tulad mo talaga na sa isang asong isang asong gobat na talagang mapaglinlang sa mga tao, nangungulimbat ng pera, ganun di ba? So kaya nga sabi ko, bula ang propeta si Kibuloy. Hindi siya totoong sugo ng Diyos. Kasi kung talagang sugo ka ng Diyos, mga kababayan, hindi mo naman dapat gawin yun, yung mga ganyang klaseng kabigat na kaso, di ba? Hindi po maganda yun. Pangit po yun. At for sure, time will come, mga kababayan. Sigurado yan. Paparusahan ka ng Diyos. Ito na po yung panahon. Ayan, di ba? Tinanggihan siya ng artisi ng ng tagig ba? Hindi ginarant yung kanyang hiling para sa house arrest. Patno house arrest ang bigat po ng kaso niya. Hindi po basta-basta po yun. So, para sa akin, si Kibuloy, siya po ay isang bulaang propeta. Hindi po talaga siya makadiyos. Kung talagang makadiyos ka, dapat iniingatan mo yung bawat salita ng Panginoon na binabasa mo. 'Di ba? Alam na alam mo po yun na bawal lang gumawa ng kasamaan, lalo na sa kapwa mo. May sapat na kaparusahan po yun. 'Di ba? Kaya nasabi ko, bulaang propeta talaga. Birong pastor na siya, tapos ginawa niya pa yan sa Amerika pa. Ano nangyari sa kanya ngayon? Hindi kulong. Yun ang consequence sa mga ginagawa niya. Ang Diyos nakikita niya kung sino talaga ang totoong anak, kung sino talaga totoo ang sugo ng Diyos dito sa lupa. Kasi yung mga pastor na yan, sila po yung mga hinirang ng Panginoon para mag-spread ng magandang balita sa lahat ng mga tao sa buong kapuluan ng mundo. Yan ang salita ng Diyos ipahayag mo, sapagkat yan ang habili ng Panginoon para sa lahat, para tayo po ay maiiwas sa gumawa ng kasamaan. Kasi nasa Biblia po 10 commandments nandyan, di ba? Shall not kill. Di ba nakalagay dyan? Ang dami. As in, alam nyo naman yun yung 10 commandments. Bawal pumatay. Bawal mga lunya. Di ba? Ang dami. So, dapat, alam na alam ni Kibuloy yun. Hindi niya dapat gawin. You say, pero, ano nangyari? Wala talaga sa ayos. Tama talaga ang salita ng Diyos. Marami talaga ang bulaang propeta dito sa lupa. Kaya mag-ingat kayo sa mga pinapakinggan ninyo. Makikita naman yan, mga kababayan yung totoong sugo ng Diyos. Example ko na lang, yung ating pastor, yung aming pastor dito. Ang pastor namin dito, mga kababayan, napakabait na pastor. Walang ginawa yan kundi mag-spread ng salita ng Diyos. Nagli-lecture siya every Sunday sa kanyang preaching.
pawang kabutihan lamang ang kanyang mga tinuturo na aayon po sa Biblia, kung ano po yung salita ng Diyos, yun ang tinuturo niya. Mga membro niya, pag may pangangailangan, tinutulungan niya. Nakikita naman sa gawa yan at biblical din naman po yan. Di ba nakikita sa gawa ng isang sugo ng Panginoon na nag-i-spread ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga pastor. Di ba? Yung mayroon siyang kawang gawa, tumutulong sa mga mahihiram. Po ang nararapat na ginagawa ng isang sugo ng Panginoon. Hindi tulad ni Kibuloy, bula ang propeta po yan. Yan lang ang aking kunting kaalaman, mga kababayan. For sure, maraming, mahabang discussion ito, mahabang paliwanag ito, mga bes, ha? Abutin tayo ng siyam-siyam. For sure, maraming pastor dyan na nakikinig sa atin. Pero, sinabi po dito sa Isaiah 1:18, sabi dito, mga kababayan. Sinabi po dito, mga bes, ha? Isaiah 1:18. Ito po yung salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, sinabi na pa ng Panginoon, halikayo't pag-usapan natin ito. Kahit gaano man kadumi ang inyong mga kasalanan, lilinisin ko iyan para maging malinis kayo. Yun. Napakagandang verse ito, mga kababayan. Okay. Kahit gaano kadumi ang iyong mga kasalanan, as long as na magbalik loob ka sa Panginoon, mga kababayan, humingi ka ng kapatawaran, hindi mo nagagawin yung mga ginagawa mong kalukuhan, kasamaan, huwag mo nang babalikan yun. Dahil kung magpapatuloy ka sa mga kasamaan na ginagawa mo, tiyak mag-aani ka ng kasamaan. Masasadla ka sa kamaan. Ang Panginoon, mahaba ang kanyang pasensya. Diba? Binibigyan tayo ng chance para magbalik loob sa Panginoon. Pero pag matigas ang ulo ng mga tao na panay kasamaan ang ginagawa, maniwala kayo man sa hindi, time will come. Kakarmahin ka talaga. Mas maganda, mga kababayan, gumawa tayo ng kabutihan. Dahil kung kabutihan ang gagawin natin, more blessing. Pagpalain tayo ng Panginoon. Yan po ang katotohanan. Diba? Napakagandang verse na ito. Kahit gaano karumi ang pagkatao mo, kaya kang babaguhin ng Panginoon as long as magbalik loob ka sa Panginoon, humingi ka ng kapatawaran, papatawarin ka ng Panginoon at ituturing ka niya na anak niya. Sa John 1:12, mga kababayan, basahin niyo po yun. Napakagandang mensahe po yun ng Panginoon. You see, so, si Kibuloy, nasabi ko bula ang propeta kasi bakit kanyo? Nagpapatuloy siya na nagpipreach ng salita ng Diyos samantalang may ginagawa siyang kalukuhan. Yun ang ibig kong sabihin. Hindi ba niya nakikita yung salita ng Diyos na ito, yung Isaiah 1:18? Pero anong ginawa niya? Patuloy pa din ang kanyang ginagawa, mga kababayan. Kaya bula ang propeta, ang tawag ko talaga sa kanya. Dahil kung talagang nagkasala din naman siya, kung siya po ay magbalik loob, according to Isaiah 1:18, papatawarin ka ng Panginoon. Sabi niya nga, lilinisin ko iyan para maging malinis kayo. You see? Huwag mo nang balikan yung mga ginawa mong kalukuhan ng kasamaan. Dahil kung once na binalikan mo yung mga kasamaan mo na walang humpay, ang ginagawa mong kasamaan, tapos ginagamit mo pa ang salita ng Diyos, magpipreach ka sa harapan ng publiko, time will come, mga kababayan, paparusahan ka ng Panginoon. Anong nangyari kay Kibuloy? Di ba nakulong? You see? Namimihasa na siya Nagpipreach siya ng salita ng Diyos pero hindi niya naintindihan kung ano po ang nilalaman ng salita ng Panginoon. Ito nakakatakot din, mga bes, kung kayo po ay nagbabasa ng Biblia, nakakatakot. Ito ay salita ng Diyos para sa atin. Gumawa tayo ng kabutihan, para mag-aani tayo ng kabutihan din. At maraming pagpapala sa Panginoon galing sa Kanya. Nakakatakot din naman ang gumawa ng kasamaan. Anong hinahabilin ng Panginoon sa Biblia? Ang gumawa ng kabutihan na aayon sa salita ng Diyos. 10 commandments, nandoon na po yun.
And the rest, siyempre, kung mayaman ka, huwag mong kamkamin, nasa sarili mo lamang. Hindi ko sinasabi, kung mayaman ka, ibigay mo lahat, no. Hanggang anuman ang iyong kakayanan. Maliit man ito, malaki. Pag nagawa mo ang salita ng Diyos, share your blessing sa lahat ng mga tao. Lalo na po yung mga mahihirap, abutan mo sa iyong kayamanan. Huwag mong sarilihin. 'Di ba? Hindi ko naman sinabi bigay niyo lahat ng kayamanan niyo. No. Share your blessing. Maliit man ito, malaki. Napakamalaking nakamalaking achievement mo yan sa sarili mo. Malaking achievement mo yan dahil natupad mo ang salita ng Diyos. Tumulong ka sa kapwa mo, sa maliliit ng mga tao, yung mga mahihirap, yung mga nasa laylayan. Tingnan nyo, do you think mga kababayan, si Pangulong Marcos Jr. nagbabasa po ng Biblia, kaya yun ang kanyang kawang gawa, yan po ay nakatala sa Biblia. Kung bakit siya pinagpapala ng Panginoon, hindi po siya palaaway. Di ba? Nasa Biblia din po, yung ugali ni Pangulong Marcos Jr. Yung magpapakumbaba ka. Sabi ng Panginoon, huwag kang gaganti. Ako ang gaganti para sa iyo. Kaya mahirap na alipustain si PBBM dahil may Diyos na nakabantay sa kanya. Hindi siya pala away. Mga kababayan, yan po ang katotohanan. Nakikita po natin yan. Kaya minsan pumapatak. Kumbaga, pumapasok sa kaisipan ko. Bakit nga ba sa Cebu tinupok ng lindol, mga kababayan? Sapagkat yung mga may mayor dyan na sinasabi na nanawagan kay Pangulong Marcos Jr. na mag-resign. Oo, may mayor dyan. Na nanawagan kay Pangulong Marcos Jr. na mag-resign. You see? Mga ilang araw, mga ilang linggong nakaraan, tingnan mo. Tinupok sila ng lindol. Matindi po ang nangyari. Pero, tingnan nyo naman, sa kabusilakan at kabaitan ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. to the rescue, mga kababayan. Lubos-lubos ang kanyang pagtulong. Tingnan nyo naman ang mga tinirahan nila ngayon. Yung modular house. 'Di ba? Sabi din nasa Biblia din po 'yon. Batuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ano yung ibig sabihin nun? 'Di ba? Hayaan mo, alipustain ka ng mga taong 'yan. Batuhin ka naman ng mga masasamang salita. Sukliin mo po ng magandang gawa. Sapagkat ang Panginoon nakatingin po sa atin. Tingnan mo si PBBM. Naniniwala ako. Naniniwala siya sa salita ng Diyos. You see? Sabi dito. Ito na naman. Sa Davao, mga kababayan. Nakita nyo naman siguro, di ba? Davao. Nandyan ang mga DDS. Grabe kung umalipusta sa Pangulo. Pagbibintang, pagmumura, lahat. Pero nakita nyo ang Pangulo? Niresbakan, hindi. Anong pinakita niya? Kabutihang loob. Ano nangyari? Pagkatapos ng lindol, tinupok ng apoy yung isang area ng Davao. You see, mga bes? Anong ibig sabihin nun? Kaya yung pumasok sa kaisipan ko, hindi pwedeng kalabanin yung hinalal ng Panginoon. Dahil sabi niya nga, huwag kang gaganti, ako ang gaganti sa kanila. Biro nyo yun. Napakaganda, di ba? Hanapin nyo sa Biblia. Sa Bible po yan. Sa Google, sabihin mo, wag kang gaganti, ako lang gaganti, lalabas ka agad yan. Tingnan nyo, napakabuti ng ating mahal na Panginoon, mga kababayan. Hindi lang po yan. You see, pinakita lang ng Panginoon kung gaano siya makapangyarihan sa mga tao, sa lahat ng tao dito sa mundo. Sinundan pa ng lindol, 7.6. Ano nangyari? Mga bes, dami. Naapektuhan. Pero ang ginawa ng Pangulo, to the rescue, pumunta ng Davao. Hinamon pa sa ng isang DDS vlogger. Makakapunta pa kaya si Pangulong Marcos Jr.? Anong palagay nyo naman? Siya po ay Pangulo ng Pilipinas. Halal po siya ng Panginoon. Ginamit lang po ang taong bayan para iboto siya. Yan ang pakatandaan nyo. Anong ginawa niya? Pumunta. Nagbigay ng tulong. Not only tulong.
mga relief goods, ang dami. Sa kabila ng lahat ng pupursige ng ating mahal na Pangulo, nagawa pa nilang sirain. Tungkol doon sa bigas na may amoy daw. Pero marami din tayong mga kababayan na pinagtatanggol ang Pangulo. Maraming nag-upload ng kanilang video na sabi nila, mabaho daw yung bigas galing sa DSWD. Sabi ng isa, napakasarap at mabango. Diba? Nagawa pa nilang sirain. Si Pangulong Marcos na nga ang tumulong, mga kababayan, pero masama pa rin siya. Saan kayo makikitang ganyan? Kaya ang ating Diyos, mga kababayan, ay talagang protektado ang ating mahal na Pangulo. For sure, nagbabasa ng Biblia yan. So, yun, mga bes. Pasensya na kayo. Na-share ko lang sa inyo. Kasi, kailangan ko lang ma-share sa inyo to para nang sa ganon, malamin nyo din ang katotohanan. Napakasimple lang po yung sinabi ko. Pero pag pastor, ay nako, mahaba po ang preaching nila ito. Magandang pakinggan, no? So, para sa akin, si Pastor Kibuloy, isang bula ang propeta. Unless lang, kung talagang magbago siya, tulad sabi ng Isaiah 1:18, kaya papatawarin siya ng Diyos. Ang Panginoon nagpapatawad, tao pa kaya? 'Di ba? You see, mga besya, kayo, ano po ang kapalagayan nyo? Anong komento nyo? Ayun, para sa akin, hindi talaga siya sugo ng Diyos. Ginagamit lang niya ang Panginoon para makapaglinglang. Siya po ay isang mabangis na mga asong gubat tulad ng isang lubo. Mapaglinlang, mapagkunwari. Para lang makadagit ng mga chicks. Hindi kayo naloka. So, yun mga best, shout out sa mga pastor na nanonood sa akin, sa mga Marcos Lili supporters, Filipino and OFW. Thank you for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless.